Angelica and Tawa! Hi guys, I am Angelica. Hi guys! Hi guys! I'm Andy. Ako yung ate ng Squad of Gen Kids. Hi! I'm Mami Ajo ng Squad of Gen Kids. And you are driver. Joke lang. Ako? Ako. Yes. Hi. Papakilala naman nila ako. Magpapakilala ka nga ni. Okay. My name is Sandy. Alright. Driver ng Squad Up. Grabe ka sa driver, daddy and driver. Alright. Okay. Hi guys, my name is Siley and I'm one of the team captain of Squad of Gen Kids. Hi guys, I'm Sanjo Acasio and I'm the team captain of Squad Up Gen Kids. Siyempre, unang-una dun yung communication. Siyempre, tawag dito, hindi lang basta communication, pero yung understanding din ng bawat isa. So, hindi lang yon. Siguro may part din na, hindi ko naman inaano, pero may ibang tao kasi na may masama yung ugali, ganyan, mabait. Pero, kahit na ganon, mabait pa rin yung turing sa kanila, ganon. Yun yung number one top, ko sa Squad Up. Like, sobrang bait ng Squad Up. Hindi ako kasali. Sobrang dami. Sa loob ng 6 na taon, sobrang dami. May mga lesson na galing sa bad. May mga lesson na galing sa good. Kumbaga parang, pero siguro yung pinaka yung dapat marunong ka makisama. Marunong kang makihalubilo sa mga tao na nasa paligid mo. Especially sa mga kakakilala mo pa lang. Hindi mo naman pwedeng parang lokohin yung sarili mo na parang magsasot ka ng maskara sa harap ng tao. So, natutunan ko na magpakatotoo ka lang kahit saan ka mapunta. Gawin mo lang kung ano ka. Yan, be you. Yun lang pinaka-importante sa lahat na natutunan ko sa akin na taon. Siguro tawag man, katulad na lang yung kay Kuya John, yung pakikisama, and sa akin din yung commitment. Kasi kapag nag-commit ako, talaga, parang kahit lumabog man yung grupo or lilitaw, ganun, parang, bakit kasi ganun? Hindi ko rin alam kung ba't naiiyak ako. Parang si Papa. Yung commitment. Kasi kahit lulubog or lilitaw nga yung grupo, kumbaga parang kahit anong mangyari dun sa grupo na yun, kapag may commitment ako, parang G lang ako, gano'n. Kahit anong mangyari. Ayun yung natutunan ko. And yung pakikisama nga, kasi nga, kapag may pakikisama ka nga, kung ano yung pinapakita mo dun sa tao, syempre ayun din yung ibabalik sa'yo. Kung may respeto ka dun sa tao, syempre i-respect ka din nila. Kung ginagago mo sila, syempre gagawin ka din nila. So, ganun lang yung natutunan ko dun sa 6 years na yun. Ako, ang natutunan ko, 6 years sa Squad Up is kung paano ulit tumanggap ng mas marami, at saka first time na naka-encounter ng na mag-alaga ng maraming anak. Pero okay lang. Kasi naman yun sa puso namin bukal sa loob ang pagtulong at pag sa kanila. Tsaka yung hindi ko akalain na mas may natututunan din pala sila sa amin. Ako, sa loob ng 6 years, yung Squad Up, ang pinaka natutunan ko hindi lang kasi isang beses nangyari. Naging 2 times yung kahit sobra kang attached dun sa grupo o sa isang tao na hindi mo talaga katulad sa mga anak mo talaga. Pwede mo siyang pakialaman hanggang sa kung anong gusto mong gawin para sa anak mo. Pero dito sa grupo, kahit sabihin mo, tinuring mo siya sa puso mo na pamilya siya, may mga bagay pala na dapat may limitasyon lang palagi yung although maganda naman yung hangarin mo para sa grupo, para sa isang tao, pero mas okay lang na magbigay ka ng limit. Kasi hindi nagiging maganda yung result kapag sobra. Kahit mabuti ang ginagawa mo, pag sobra, nagiging hindi maganda yung result. Ayun lang, yung
limit lang sa lahat ng ginagawa natin, maging tama o maging hindi tama. Dapat may limitasyon. Nung trainees pa lang ako ng squad up, kasi promise parang tiktokeris lang yung galaw ko. I mean, hindi ko dinadown yung mga nagti-tiktok, pero kasi what I mean is, sobrang lambot nung galaw ko noon compared sa ngayon. Like, sobrang nag-improve siya, thankful ako. Sorry, ano yung next na ano? Hinarap ko yung takot na yon kasi ginaguide ako ng captains ng squad up, ganun. So, sobrang thankful ako. Like, sa kanila talaga ako nagbe-base kasi sobrang taas ng tingin ko sa kanila kasi sila yung tipong tao na hindi ka i-judge. Tapos, di sapat for me kasi nakikita ko sila, ang galing nila mag-freestyle, bakla. Ako, anong gagawin ko? Parang nung nag-freestyle ako, bakla, gumanon ako. Tama ba yun? So, hindi ako sapat kasi yun nga, hindi ako marunong mag-freestyle, pero natutunan ko namang mag-get up, panis. Dahil kay Jong at sa mga ekas natin, kasi nakikita ko sila, ganun. Parang nakakatuwa lang na nabubuhat ka nila in terms of yung kapag kasi nakikita mo yung mga tao sa paligid mo, parang gustong-gusto mo rin gawin yung mga ganun, di ba? Kaya ayun, parang nag-commit din ako sa ganun. Feel ko hindi ako sapat. Siguro, nung time na mostly sa mga members ko is hindi na sila nakikinig sa akin. Ganun. Dahil, hindi ko rin alam. So, siguro nagtanong ako nun sa parents ko, kila ate, ganun, na bakit hindi na nakikinig, ganun. So, sinabihan nila ako na baka hindi na sapat yung ginagawa ko bilang team captain. Baka yan, yung pagkukulang ko sa grupo. Kasi alam naman natin na hindi mawawala sa tao yun, yung pagkukulang. Yun yung mga panahon na, mga times na naramdaman ko na hindi ako sapat as a team captain. Siguro hindi ako makapagsalita pag naiiyak. Ay, hindi lang po. Sino ba gumawa ng tanong na yan? Kahit pinapakita mo naman yung best mo, gano'n na like makatulong sa grupo. Tapos, makakahanap talaga sila ng butas na kung ano yung hindi ko ma-explain. Kunyari, for example, sa issue na lang ng nakaraan, kahit anong bigay mong effort, kumbaga parang hindi siya nagiging sapat kasi parang, ayun nga, hindi nila nakikita, kumbaga, aalis pa rin, ganun, or iwan ka pa rin kasi nga, ba yan? Hindi ko ma-explain ng ayos, daddy Santi, tulong ako. Siguro, hindi ako yung hindi sapat, ganun. Siguro yung binibigay ng grupo, yung hindi sapat. Kasi, parang, nakikita ko kasi yung effort ng bawat isa, lalo na si Sanjo. So, parang kahit yung family ko, ganun, nakikita ko yung effort nila. Tapos, may mga, hindi, kumbaga parang yung mga taong yon hindi nila nakikita yung effort na binibigay ng mga taong hindi ko alam kung paano ko siya explain in a good way. Kumaga yung kami committed tapos parang feel ko naiiwan, parang iniiwan ako ni sa ere, parang gano'n. Actually, may na-feel na hindi sapat. Lalo sa effort. Na-feel talaga na parang ganun. Yung parang ang tingin sa'yo, binigay mo ng lahat, pero para sa ibang tao, hindi sapat yung ginagawa mo. Yung kung paano hinarap, siguro sa amin na lang, kumbaga, natuto na lang para sa amin, sa sarili. Hindi na para i-confront kung sino man yung tao na naging dahilan doon sa issue, ganyan. Alright. Same na ako. Anong hindi pwedeng same? Same yun, kasi syempre magka-partner tayo Every individual is unique. Every individual. Meron ba? Ano? Yung tanong ko meron. Wala. Okay, ganun lang pala kasimple dapat eh. Pag wala na explanation mo. Ako sa ganun. Actually, may pinag-o-openan akong tao, pero kasi
wala na siya sa grupo. Sobrang wala na siya sa grupo pero sobrang thankful ako sa kanya kasi simula nung nag-start ako ng squad up, alam niyo yung naging struggles ko. And also, kahit na bata, mas bata yun sa akin, alam ko namang matured yung ano niya, yung ugali niya. Compared sa akin. Kasi immature talaga ako dati, aaminin ko yun. Siguro, actually, yung grupo yung pinakasandalan ko, pero sa loob ng grupo, yung ate ko. Mahirap pala dito. Yun, yung ate ko. Kasi, sobrang daming times na ano. Tsaka ang dami ng reason para bumitaw. Wala siya lang kasi talaga yung napag-opinan ko ng deep talks talaga. Even though nakakaano ko naman sila mama at papa, sobrang laking tulong nila sa akin. Kasi, as in, sobrang dami ng reason para umalis. Pero, nandyan sila para itulak ako na gano'n. Na sinasabi nila na yung hindi ko makakalimutan na ginagawa nila sa akin every time na naisip ko yun. Siguro yung pag-push nila sa akin sa grupo. Kasi minsan sinasabi nila na okay lang kahit 2 or 3 na lang kayo matira sa grupo. Basta nandito lang kami. Na susuporta pa. Ganun. Lang. Siguro aside kila mama and kila papa, si Daddy Sandy to si Mami Ajo. Kasi, pag nandito kasi ako sa Gentry, parang hindi ko na-feel na na malayo si Papa, ganun. Kasi andyan pa din sila. Kapag, kunyari, meron ako sinasabi ng mga problem, nandyan pa din sila to help me, ganun, to magbigay ng mga payo, ganun. Tas, ayun nga, parang, siguro, ayun yung ginawa nila sa akin, na magbigay ng payo. And, tumatatak yun sa isip ko, kasi nga, parang kahit malayo si Papa, ganun, tas kahit busy si Ma'am minsan, parang hindi ko na-feel na parang wala akong parents, ganun. Kasi tuwing pumunta naman ako dito, andyan sila, kahit busy sila Mami Ajo, ganun, tatanungin ka kung ano nangyari sa araw mo, ganun, kung ano nangyari sa grupo. Ayun na. Si Mahal, kasi, di ba, mula nung nagsimula ang squad up, siya naman lagi ang kasama ko. Lagi naman to nagsasabi ng na hayaan na lang yung mga ganyan bagay, pagpatuloy natin, kung ano man yung mga nangyayari sa grupo, tapos yung mga negative na nalalaman namin or negative na nangyayari minsan sa grupo, hayaan na lang muna, isang tabi na lang muna kasi ang pinapriority talaga namin is yung grupo talaga. Right. Meron. Ako kasi iba yung sitwasyon namin sa inyo eh. Ako kung meron man akong sinandal, siyempre si Sanjo lang talaga eh. Kasi full 100% support kami. Kung tumigil siya, wala. Hindi na rin ako. Ngayon, siyempre, nandyan siya. Yun lang din ang pinangahawakan ko sa squad up. Bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa squad up? Siyempre, yung asawa ko, si Chops Tubo, kasama ko yan sa pag-support kay Sanjo. Pero talaga number 1, kung meron man akong sinandalan, si Sanjo lang naman. Kasi pag ayaw niya na, wala na rin magagawa. Alright. Hindi ko nilalahat ng girls ng squad up, pero yung mga OGs ko. Pero, nung nagsisimula pa lang ako sa squad up, syempre malambot ako, diba? Parang siya lang yung, hindi nag-judge sa akin, pati si Chems. Yun yung hindi ko makakalimutan. Tapos, chini-cheer up niya ako palagi, ganun. Kaya rin nag-improve ako sa sarili ko dahil dun Kasi nakinig ako sa mga advice niya. Dami beses kasi. Dami ng beses eh. Pero siguro naiiyak ko sa kanya iyak ng siguro. Siguro thank you sa kanya. Sa batang Sanjo. Na
kahit na, yun nga, marami ng reason para umalis ka, nandyan ka pa rin. Ito, nandito ka na. Sa 6 na taon na yun, tinatagan mo lang, ganun. Tinatagan mo dahil sa mga tao na alam mong nakaka-appreciate ng ginagawa mo. Yun. Lalo sa mga members na ngayon na nakikita ko sa kanila yung kung paano nila na-appreciate yung ginagawa ko bilang team captain. Yun. Limaw. Yung iniyak ko dati, yung parang wala ng grupo, ganun. Parang nagwawatak-watak na talaga siya. Unti-unti umaalis yung bawat isa, ganun. So, syempre, ako, parang iniisip ko nun, alis na rin kaya ako, ganun. Parang out na rin kaya ako dito sa grupo nito. Kasi parang feeling ko nun, wala nang mapupuntahan. Feeling ko nun, wala nang mapupuntahan yung grupo. So ayun, parang gi-give up na lang din ako, ganun. Pero, yung masasabi ko noon sa sarili ko, buti na lang hindi siya nag-give up and may pinapatunayan siya. Kasi kung nag-give up ako noon, parang feeling ko nasa bahay lang ako, gano'n, nanonood lang ng TV, pinapanood ko lang kayo sa TV, mga sayaw, gano'n, mamimiss ko lang. So buti na lang hindi ako nag-give up noon kasi nga dahil sa mga nangyari. Sitwasyon, yung mas marami na yung negative na naririnig mo kaysa sa parang ang dami ng negative na naririnig mo, tapos parang wala, kahit magsalita ka sa grupo, parang walang makikinig na doon sa sasabihin mo kasi puro negative na. Alright. Yun lang. Muntik nang bumitaw. May mga pagkakataon na muntik na talagang bumitaw. Pero kung babalikan ko ngayon kasi hanggang ngayon naging successful naman yung squad up. Siguro kung may gusto akong iiyak, yung kahit gusto ko nang patigilin si Sanjo na pwedeng manggaling kasi sa amin yung reason para sa tumigil. Pero hindi ko yun magawa kasi nakikita kong masaya yung grupo. Masaya yung grupo di ba? Mahirap kayong bitawan kasi napamahal na kayo sa amin. Yun yung pinakamahirap gawin. Na-realize kong huwag tayong magtitiwala kahit kanino at kahit na sobrang close natin sa kanila, huwag tayong, nasabi na to uulitin ko lang Kasi tama naman, yun naman yung na-realize ko talaga sa sarili ko, na huwag ka masyadong magtitiwala kahit close na close mo pa yung tao, huwag mong sabihin lahat ng nasa isip mo, ganon, then, ayun lang. Naapektuhan ako kasi kung sa grupo lang yung galit, kumbaga kung sa grupo lang yung issue, wala, hindi ako sobrang maapektuhan ng ganito. May kaso pala, nadami na yung family ko, na alam ko naman na since day one talaga, since day one, na mabuo yung grupo. Alam ko, yung mga umalis ngayon is mas matagal sila kaysa sa akin na magkakasama. Pero ang pinag-uusapan yung Squad of the Gigs. Wala na akong ibang, hindi ako bias kasi pamilya ko sila. Sinasabi ko lang yung totoo kasi kahit na sobrang dami ng nangyari na di maganda, sila pa rin. Kahit ako na nga mismo kahit kami dalawa na ni ate yung gusto nang bumitaw. Yung parents pa rin namin yung nagpo-push sa amin. Naapektuhan ako to the point na yun na talaga. Kumbaga may final decision na ako na aalis na talaga ako, ganun. As in, sasayaw na lang ako on my own. Kasi parang hindi na sila makita, ganun, yung mga tao na yun. Yun. Naka-affect sa akin, parang na-feel ko na hindi enough yung grupo, ganun. And kahit ano pa lang ibigay mong efforts, or kahit ilang years yung pinagsamahan ko, parang magiging isang snap lang, magiging wala agad yung mga yon. And yung naging realization ko ngayon is kahit anong ituring mo sa tao, kahit kapatid yung ituring mo sa tao,
kahit pamilya na yung ituring mo sa tao, ganun. Parang, kaya ka pa rin pala, iwan ganun, kaya ka pa rin palang sabihan ng masasakit, salita behind your back. Yun lang. Siyempre, malaking effect talaga yung may umaalis kasi hindi lang dancers yung naapektuhan eh. Kami rin na supporters nyo, parents. Nararamdaman namin yung hirap nyo kapag may umaalis kasi nagsisimula ulit kayo katulad sa mga blockings. Tapos yung emosyon, siyempre ang hirap ulit mag-start. Yun yung mahirap na nararamdaman natin kapag may umaalis. Sa mga naninira kung meron man, normal yan sa buhay. Kahit sa anong aspeto ng buhay may ganyan. Kailangan lang nating mag-i-adapt kung ano yung kalakaran. Sumabay lang sa agos. Alright. Ay, syempre. Kasi simula nung ako nasa squad up sa grupo, pag may mga umaalis talaga, syempre, para sa akin, Alright. Paano ka naapektuhan? kasi parang mga anak ko na kayo. Simula pa lang, alam niyo naman kung gaano ako ka-close pag nandito kayo. Kasi kung sino yung ka-close ng mga anak ko, ganun ako magmahal kung sino yung nagmamahal sa mga anak ko. At saka, kilala niyo naman siguro yung mga kayo na lang din. Alam niyo kung paano namin, pamilya namin, paano namin alagaan yung grupo. Kaya hanggang ngayon, nandiyan kayo. Tapos, sa mga, kahit yung mga umalis dati hanggang ngayon, masakit para sa amin, lalo na pamilya namin. Kasi, kumbaga parang hindi sa parang umikot na yung squad up lalo na sa pamilya namin. Tapos, sa naninira, tulad ng sinabi ni Daddy Sandy, normal lang naman talaga sa buhay yung naninira. Kahit nasabihin nyo na hindi sa grupo, kahit sa kanya-kanya nating buhay, may mga naninirang tao. Pero, nagkakaroon, dahil sa paninira, nagiging mas matatag yung bawat isa. At saka, nagkakaroon ng, nagkakaroon siya ng, yung natututo, kung ano man yung nalalaman or sinisira ng ibang tao sa bawat isa sa atin. Yun lang. Most importantly, yung luha ng pasasalamat kasi dito ako nag-improve. Then yung, alam nyo ba guys, hindi talaga ako makommunicate. Ay, as in sa pamilya ko, nonchalant talaga ako. Ay. Natanggal. May promise, nonchalant ako sa pamilya ko, pero nung natanggap ako sa squad up, dun ko na-realize na konti ako sa pakikipag-communicate kila mama at papa. Like, kapag may problema ako sa bahay, hindi ko na-open sa kanila. Sabi sa'yo, tayo, pag naiyak ako, pero thankful ako ngayon, be. Kasi, be, nakikipag-communicate na ako kay papa kapag, mabigat yung feeling ko, ganun. That's all. Thank you. I mean, hindi ko pa na-open ngayon sa podcast lahat, pero kasi sobrang thankful talaga ako. Lalo na kay Sanjo at Chelsea. Si Sanjo, saan pala pero yun, hindi naman totoo kasi nasabi ng baklayan. Alam niyo ba guys, wala nagtampo ako dyan. Pero sa amin na yun. Ang akala niyo, another chismis, ulol. Tapos kay Chelsea guys, BFF ko yun. Like nung teka, dati. Nag-iba yung volume? Hindi guys, kasi dati, umalis na ako sa SUGK kasi na-misunderstood yung papa ko, ganyan. Tapos syempre ako, nawala na ako ng gana. Kasi nga hindi sila ti Andy pero ayun.
Guys, baka isipin nyo, nilalason kami ng pagkain ni Ate Andy, pero hindi ano namin to, sariling idea namin to. Sa loobin, I mean, idea. Pero guys, alam nyo, sobrang thankful din ako kay Akasha Fam. Nakikita ko kasi sarili ko sa salamin, di ba? Pwede lahat. Pwede lahat. Ano yung una, te? Doon ng sakit. Meron na actually, kasi sa 6 na taon nga naman, alam parang wala ka namang iniyak doon. Sa luha ng sakit, yung pinakamasakit lang na nangyari, yung latest na nangyari sa amin. Yun yung pinakamasakit na naranasan ko sa 6 na taon. Yun. Luha ng galit. Frustration ba galit din? Diba? Yan. Include ko na yun doon. Kasi, yun nga. Kumbaga, nawalan kami ng boses para ipaliwanag yung amin na dapat naman talaga mapakinggan. Kasi nga, kailangan natin maging two-sided sa mga pagkakataon na gano'n. Kasi, lalo na kung mahal mo yung parehas na side. Kung mahal mo yung parehas na side, you have to be neutral. Sa luha ng pasasalamat, sobrang dami kong papasalamatan. Salamat sa Salamat dahil tumagal ako dito sa grupo. Salamat dahil may mga dumating na taong kung gaano ko minahal yung grupo, ganun din nila minahal. Tapos, salamat din. Di ba ang dami? Yung luha na yun, isa lang yun. Ayun, salamat dahil kung hindi siguro, kung yung society na nakasanayan namin dati, kung patuloy pa rin kami nasanay doon, baka hindi kami nag-grow lahat. Hindi ko naman sinasabi na dito sa grupo namin mag-grow ka. Hindi naman, kasi depende pa rin sa iyo yun eh. Depende pa rin sa tao. Depende pa rin sa amin. Kasi malay natin, kaya sila umalis para sa ikabubuti nila, sa growth nila, gano'n. Ayun. Salamat sa 6 na taon na pagtitiis. Joke lang. Salamat sa 6 na taon na maraming emotions na nabuo. Pero wala nandito pa rin ako. Salamat sa sarili ko. Kasi tinatagan ko. Nandyan yung mga taong alam kong nandyan para sa akin. Ayan, maraming salamat lahat sa mga ginawa ninyo. Kaya kung napapanood nyo to, kahit nandito kayo sa bahay, sobrang salamat sa inyo. Kasi, hindi ko na pwedeng isa-isahin eh. Kasi sobrang dami talaga na naitulong niyo sa akin. Lahat. Thank you! Yun lang. Siguro ngayon, luha ng pasasalamat. Kasi parang na-feel ko na free kami lahat. Free mag-suggest, free gumawa ng mga kung ano-ano. Walang magsasabi na bawal na ganito, bawal ganyan. Parang tao pala kami dito sa grupong to. Kasi before, parang nagiging robot kami. Parang, kunyari meron kaming gustong sabihan. Bawal si ganito, ganyan. So kami, hindi na rin kami sasali kasi bawal siya eh. So parang feeling namin, kapag pilay yung isa, wala na, hindi na kami makakabangon. Parang ganun. Ayun lang. Yung pumatak sa akin, actually wala dun eh. Talagang pumatak ang luha ko nung sa mga achievement ng squad up, lalo na yung nag-Australia kami first time. Tapos nag-champion sila. Na-witness ko kasi doon talaga ako doon pumatak ang luha ko sa sobrang saya. Ganun. Tears of joy. Alright. Siyempre malayo pa din makikita yun. Yes, right. Para sa akin, luha ng pasasalamat. Kasi, sa lahat ng bagay, yung gusto mong sa araw-araw, gusto mo lagi magpasalamat kung ano man yung na-achieve nyo, na-achieve ng bawat isa sa atin. Kasi yung mga luha na natural na lang din yan na dumadating eh. Pero para sa akin, mas lamang yung luha ng pasasalamat. Kasi nagpapasalamat ako hanggang ngayon na matatag pa rin ng squad up. Nagpapasalamat ako kasi marami akong natutunan na habang kasama ko kayo. Alright. Yun lang. So, last question. Last? Parang alam ko,
Ano po, kung may sasabihin po kayo sa Squad of Genetics, ano po yun? Ikaw naman. Ako? Ano po yung Ano? message? Ako ano lang. Sa inyo guys, pagpatuloy nyo lang kung ano yung passion nyo, kung ano yung gusto nyo. Hanggat gusto nyo yung sumayaw, sayo kayo, nandito lang kami. Sumuporta sa inyo hanggat kaya namin. Kumbaga, pag may gusto kang bagay, na marating, bigyan natin ng extra effort. Kumbaga, hindi kasi mahirap ngayon, lalo sa panahon ngayon ng dance community. Ang hirap ng manalo kasi ang dami ng gagaling, halos lahat. Kaya sa inyo, siguro kung ano yung effort nyo ngayon, siguro, beyond pa doon, dapat gawin nyo para ma-achieve nyo yung gusto nyo talaga. With, kumbaga, yun lang. Dedication doon sa ginagawa nyo. Alright. Ako, message ko, hindi. Siyempre, Okay, let's go. message ko sa grupo, after 6 years, matatag pa rin ang squad up. Tapos, pagpatuloy nyo lang yung mga gusto ninyo, yung mga negative na naririnig nyo or negative na nangyayari sa buhay nyo, maging aral sa inyo. Tapos, yung pagsasayaw nyo, yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, pagpatuloy nyo pa rin. Huwag nyo kakalimutan na magdasal lagi. Kasi, si God lang yung makakatulong sa lahat ng bagay sa atin. At saka sa grupo, pag siya yung nasa gitna lagi. Yun lang. Alright. Para sa akin naman, okay naman ako. Sa ngayon, medyo okay na. Dahil sa mga nangyari nung mga nakaraan. Kasi simula nangyari yon, parang sobrang laki nung epekto na nangyari sa akin. Kumbaga parang hindi lang siya epekto sa squad up, ganun. Parang ang laki ng impact niya talaga sa buhay ko. Pero sa ngayon naman, unlike ng mga nakaraang buwan, medyo okay naman ako ngayon kasi nararamdaman ko naman yung support ninyo as parang tas nararamdaman ko rin yung parang na-appreciate. Parang ngayon ko lang kasi na-feel na-appreciate ako ng sobra sa loob ng grupo. Dati naman na-feel ko naman, parang ngayon kasi parang mas na-feel ko yung appreciation niyo sa akin. Kaya overall naman, okay naman ako ngayon. Siguro hindi dahil squad up kayo, ganun. Parang dahil siguro sa inyo, mismong kung sino kayong lahat na nandito. Parang yun yung nag-hold back sa akin na hindi ko kayo bibitawan, ganun. Yung parang kunwari, parang kahit wala ng squad up, ganun. Parang kahit as friends na lang, ganyan. Kahit na as tropa na lang, ganun. Parang hindi ko kayo kayang i-cut off, ganun. Kasi, parang kasing parang ilan taon ba ako? 23. Sa 23 years of existence ko. Ngayon lang kasi ako naka-feel ng yung na-appreciate talaga yung existence ko. Kahit na wala ako dito sa bahay, gano'n. Kahit na hindi niyo ako nakikita, nararamdaman ko na mahalaga ako sa inyo. Kaya hindi ko kailangan ipilit yung sarili ko para maging belong sa inyo. Kahit na grabe na yung tingin sa akin ng ibang tao. Dahil sa mga nangyari dati, kahit na halos parang pumatay ako ng tao. Dahil lang sa parang misunderstanding na sa mga ginawa ko. Parang hindi ko pa rin talaga magawang bitawan yung mga tao na nandito sa grupo, ganun. Ayun, kaya nga sabi ko kay Sanjo, kahit na ma-dissolve na yung squad up, ganun. Parang sabi ko, alingin pa rin natin sila, ganun. Kasi parang hindi nga yung squad up lang, kahit sabi ko nga, di ba, kahit sa kanila na yung squad up Gen Kids, kahit sa kanila na yung title na yun, yung pangalan na yun, kahit tayo na lang, yung ganun. Kasi parang kasing feeling ko, syempre, yung generation kasi natin, parang medyo, yung Gen Z, ganun, parang medyo malayo kasi minsan sa iba lang sa mga boomers. Yung parang way of thinking na parang kapag medyo nangatwiran ka lang ng konti,
feeling nila binabastos mo na sila, ganon. Yung parang konting ano mo lang, parang nagsabi ka lang ng suggestion mo or yung parang side mo, feeling nila nang babastos ka na, wala ka ng galang, ganon. Ayun. Kaya yun yung nag-hold back sa akin, yung mismong nandito sa grupo, yung mga tao na nasa grupo, na nagsistay pa rin hanggang ngayon. Kaya sobrang thankful talaga ako na may squad up. Kasi, pero wala hirap kasing bitawan talaga. Siguro kapag, hindi ko alam may mga tao pa rin kasi na nandito na parang halos lahat naman kayo, alam ko yung puso talaga nasa squad up. Kaya parang ang hirap talagang bumitaw. Siyempre, siyempre kayo talaga, ganun. Pero siyempre yung pinaka-main, yung family ko, tsaka si Axel. Sila talaga. Kay Axel, kasi pag nasa work kasi ako, yung parang maya kahit na working hours, natingin ako, ganun, tinitignan ko yung mga post nila, ganun, kung about ba sa akin, ganyan. Kasi hanggang ngayon talaga, promise, hindi ko alam kung ano bang nagawa ko sa kanilang masama to the point na parang, alam niyo yung parang daig ko pa yung pumatay ng tao, daig ko pa yung mga nangurap sa government kung i-hate nila ako. Tapos, ayun, sila mama, si papa, si Jong, sila talaga yung nasasabihan ko kasi sila talaga yung sinasabi ko na parang ayoko na pa, ganun, ganyan. Pero sila kasi yung isa sa reason kung bakit nagpapatuloy pa rin ako ngayon. Kasi sila talaga yung nag-lift up sa akin na kailangan ka din naman nila, ganyan, na parang, kumbaga, wala na din kasing mag-guide. Tapos si Sanjo rin kasi syempre siya yung nag-spearhead sa inyo. Alam naman natin lahat na parang nandun pa rin naman si Sanjo sa adjustment stage na kailangan niya pa rin ng guidance ng mas matanda sa kanya. Ganun. Kaya, ayun, sobrang thankful ako kay mama, kay papa, kay Jong, tsaka kay Axel. Kasi sila yung, pinaka-main talaga na na nakakausap sa araw-araw. And syempre, kayo. Kasi, kayo naman kasi yung reason kung bakit ako nagkakaganito. Kasi, kayo kasi yung pinaglalaban ko, ganun. Kumbaga, kahit na takting niya, kahit na grabe na yung tingin nila sa akin dahil sa inyo, yung parang ako yung reason kung bakit parang na-brainwash kayo, kung bakit ganyan yung naging ugali nyo, kung bakit lahat kayo hindi na nag-go. Yung parang ako lahat, without knowing na nyo naman yan, desisyon nyo naman yan. Tsaka, ilang taon na ba kayo? Ilang taon na kayo, parang di nyo pa ba kaya mag-decide sa mga sarili nyo. Pero ayun, sobrang na-appreciate nyo rin yung family ko kahit na yung mga yung mga small little ways namin na pagtulong sa inyo ba. Yung parang hindi naman kami nahingi talaga ng kapalit. Kumbaga parang na kasi yung nature na talaga namin na parang pag nandito kayo, hindi namin matiis na na bigyan kayo ng ganito, ganyan kasi parang parang gusto talaga namin yung ginagawa namin. Thank you kasi hindi na namin kailangan pang sabihin isa-isa yung mga nagawa namin para lang ma-appreciate nyo kami. Ayun, gusto ko lang mag-message sa kanila. Gusto ko mag-thank you. Kita pa. May green pa. Ayan, gusto ko mag-thank you sa kanila. As in, kasi sobrang laki ng impact na ginawa nila sa akin. Siyempre, noong una, in a bad way. Pero, siyempre, ikaw yung ikaw yung magtitimpla ng sa sarili mo kung paano mo siya dadalhin eh. Kumbaga sila yung nagpalakas sa akin lalo. Kung paano mag-stand kapag alam ko naman sa sarili ko na nasa tama ako. Though, hindi ko sinasabi na perfect ako na lahat ng ginawa ko sa grupo ay tama. Alam ko rin naman na nagkamali talaga ako. Alam ko may mga nasabi ako na parang, parang beyond the parang disrespect na ganun. Alam ko naman yun, aware ako din at gusto kong humingi ng pasensya. Lalong-lalo na sa isang tao na pinakamahalaga sa grupo na may dahilan kung bakit, kung bakit nandito rin kami. Ayun, gusto ko humingi ng tawad sa kanya kasi kahit na sobrang pangit nung tingin niya talaga sa akin, feel ko hanggang ngayon, gusto ko pa rin mag-thank you sa kanya. Kasi kung di rin naman dahil sa kanya, hindi ko yung paglilid sa inyo. Tapos gusto ko humingi din ng sorry sa kanya kasi alam ko may mga masasakit din akong nasabi about sa kanya. Alam ko yun sa sarili ko. Kaya sobrang pinagsisisihan ko rin yun. Pero hindi ko pinagsisisihan na
alam mo yun, yung may mga time na sumagot ako na alam kong pinaglalaban ko lang din kung ano yung tama para sa grupo. At dun sa mga tao na hanggang ngayon, abangers pa rin, sa mga tao na hanggang ngayon pilit pa rin, parang mas gusto pa rin na nakikita kaming nadadown or parang mas sinihila kami pababa. Hindi man masyado halata, pero halata namin. Sana ano po, sa mga yon, sa mga tao na yon, kung sino man po kayo, sana po masaya po kayo sa ginagawa ninyo. Sana po ikaka-asenso niyan ng buhay ninyo. Kasi, syempre, kami naman, kung yan naman ang ikakasaya ninyo at kung yan ang ikaka-grow ninyo as individual, as a group na rin, edi mas masaya rin po kami para sa inyo. Wala naman po kaming kung yun yung magiging niya eh. Kumbaga, kung yun yung magiging, ang tawag dito, position ninyo, ganun. Tapos sana, yung mga paninira niyo sa akin, lalo-lalo na din sa squad up and sa family ko, sana lang din po lahat yun totoo. Ganun. Kasi, hindi na rin naman na kasi kami hindi na rin para ipatunayan namin yung sarili namin na hindi kami ganito, hindi kami ganyan, guys, hindi kami ganito, kahit anong sabihin nila, hindi kami ganyan. Wala na rin naman po mangyayari. Kasi, kung nandun na po talaga yung nakatatak sa kanila na ganito na kami. Pero alam naman yan ni Lord. Dadamay ko si Lord talaga. Kasi alam ni Lord lahat ng mga nangyari. As in. Kaya ayun, on behalf of Squad Up Gen Kids, humihingi po kami ng pasensya at kapatawaran sa lahat po ng nagawa namin. Lalong-lalo na po sa isang tao na alam ko pong alam mo kung sino ka. Ayun lang. Thank you po. Alright!